Hi guys, Kuya Ro ulit ito. Pag-uusapan natin yung pinakamagandang size ng needles at ng syringe for taking testosterone for HRT, orgat, for trans men, lesbian, anyone, cis males na nagtuturok nito dahil kulang o hindi na sila nagpo-produce ng testosterone. I'm doing this for many years, for about 10 years na, kaya nagkakaroon ako ng mga experimentation. Gusto ko kasi na mas less pain, no pain, and then maging easy kasi ano talaga may anxiety talaga ako dito Guys, sa Euphoria Supply, meron dalawang available na syringe. Meron din dalawang available na size ng needles. I-explain ko lahat to. Pagkatapos ng video, malalaman nyo kung ano ba yung pinakamagandang gamitin para sa'yo. This is for educational purposes lang guys. For more information, mas okay pa din na tanungin yung doctor nyo. Or kung wala pa kayong doctor, gusto nyo magka-doctor for this, chat nyo lang ako, I can guide you po. Before, years back, ang pinaka nire-reseta talaga ito. 3 ml. Yan, i-explain ko kung yung meaning ng mga ml na yan, mga gauge na yan guys, para pag natapos mo itong video, hindi ka na malito. So basically may tatlong sizes sa bawat syringe. Yung ml, yung gauge or yung G, at saka yung 1 inch or yung haba. So explain natin isa-isa. Yung 3 ml, it basically means, ito lang yung magkakasya sa syringe na to. Ibig sabihin, kung ang dose mo ay lumagpas ng 3 ml, hindi na to pwedeng gamitin kasi hindi na siya magkakasya. Ayan, kung nakikita nyo, yung G, it means gauge. Ito yung taba ng needle. Mamaya papakita ko sa inyo yung comparison, yung actual. Yung 1 inch naman, ito yung haba ng needle. So bubuksan natin to para makita nyo talaga yung actual. Ito yung 3 ml. Ito yung mas madalas na nireseta before. And bakit nga ba nagkaroon ng another one? Which is 1 cc or 1 ml. Hindi ko lang sure sa iba, pero ako kasi try ko to. Nasubukan ko and then ginagamit na rin to ng brothers natin. Bakit ba ito na-discover? Ito kasi guys, quick information lang bago ko ipakita at explain yung different sizes and ano yung advantage and disadvantages ng lahat ng ito. Kung makikita nyo yung needle niya, itong needle nito ay 1 inch 23 gauge. Yung 23 gauge yung taba ng needle. So basically ito guys, preference siya ng madaming nagka-testosterone dahil ang dali-dali niyang i-push. Madaling i-push yung testosterone papasok sa laman. So sa ibang bansa may mga iba't ibang klaseng testosterone. May video tayo nun kung gusto niyo ilalagay ko sa comment section. But anyways, so kapag intramuscular, it means sa muscle. So itong isa, kung isa 3 ml, ito siya, ang magkakasya sa kanya 1 ml. Tapos, dito yan magkakatalo-talo din. Iba-iba din yung size niya. Yung taba ng needle at haba ng needle. I-compare natin yung dalawa. 23 gauge. Ito, 26 gauge. So, ano yung mas mataba? Mas mataba yung mababa ang number. So, the more na lumiliit yung number, mas taba. And then, napansin ko rin na habang lumiliit yung mismong syringe, lumiliit din yung kasama. So, ganun yung pattern niya. Ganun yung trend niya. So, buksan natin para ma-compare natin. 3cc, sa kaliwa, sa kanan, 1cc. Mas konti ang mailalagay sa 1cc. And then, cc is also equivalent din po sa ml. So, pag 1 ml, ibig sabihin 1 ml ang kakasya sa kanya. Pag 3cc, 3 ml ang kakasya. So, makikita niyo yung mga lines. So, pag nagtuturok ka, para lang may visual reference. Yan. Kung magtuturok, so kung parehas na force yung ibibigay natin, parehas na parehas, mauunang bababa itong maliit. Ganun siya ka-easy. Yun yung isa sa mga advantage. Ano pa? Advantage nitong maliit. Ang biggest advantage nito is psychological. Kasi whenever I see this one, mas mataas yung chance na ma-trigger yung aking takot. Pero the normal reaction naman guys, habang matagal mo siyang ginagawa, mas magiging less at eventually mawawala na yung takot mo kasi nasasanay ka na. Pero yung mga first, second, third shots, yan talaga yung normally nakakatakot. Which is yun nga, normal talaga siya. So, mawawala din. So, huwag kayong mag-alala, valid reaction yun. Okay, so psychological, pag ito naman yung ginagamit ko, hindi ako na-overwhelmed. It works. Sa mga gumagamit nito guys, please comment below anong masasabi nyo dito sa difference ng dalawa. So tignan nyo tong ballpen na to guys. Panda, DN sponsored. Ito yung ballpen. So kung kukunin natin tong the usual, lalagay ko sa dulo. Halos same lang naman yung haba ng mga yan. Yung kaibahan lang yung taba niya talaga. So ayan siya. And then third advantage pala nito. Pag naglagay ka dito ng 1 ml na testosterone, ito legit, bihirang pumalo sa 1. Ito yung ibig sabihin ng 1 ito Ibig sabihin ng 1 dito is 1 ml. And then, this is 3 ml, so 3 ml yung total niya. This is 1 ml, yung maliit. Sagad niya is 1 ml. Kaya siya 1 cc. Kaya siya 1 ml. Ang advantage nito is this is more accurate than this. Pasok na natin yung mga kung alin ba yung pwede nyong gamitin or mas okay gamitin. So yung dosage guys, please take note na ang dosage po ay magkakaiba. Iba't ibang tao, magkakaiba. Meron magkakamuka, pero kasi maaaring may pagkakaiba pa rin kung kada kailan sila mag-shots. So let's talk about Vibrone, which is FDA approved for HRT and cisgender men na nagtatake ng testosterone dahil kulang sila or hindi sila nagpo-produce ng testosterone. So yun ang gawin natin example. For example, 1 ml ang iyong dose. So dito walang problema. Kukuha ka lang, lalagyan mo dito 1 ml. Ayan, magawan. Walang problema. Dito, kung 1 ml, sagad mo lang. Yan. Yan, 1 ml. Wala rin problema. Sabi ko ang advantage nito is mas accurate siya kapag less than 1 ml yung inyong dose. For example, 0.2 lang. So kung dito hahatak ka 0.2 or yung pangalawang guhit. Dito naman, mas kitang-kita mo siya 0.2, ayan. Dito sa 0.2. Mas accurate siya. So yun yung third advantage nitong maliit. Balik lang tayo sa dose. Ang dose po ay maaaring pabago-bago. Depende po yan sa mga magiging resulta ng inyong lab test. May mga starting dose kahit wala pang lab test, meaning may mga taong nare-resetahan naman talaga kahit first day pa lang nila mag-consult. And then after a couple of months, usually 3 to 6 months,
ihinga ng lab test sila at doon na lang i-adjust yung dose. Okay, pag-usapan na po natin yung mga sizes ng needles. Ito, needles yung mga nababaklas. Question, Kuya Ro, pwede ba itong pagpalit-palitin? Halimbawa, ito gusto kong gamitin dito sa maliit. Ayan. Yes po, ayan, pakita ko sa inyo. Pwede. Ayan. Kuya Ro, kasi gusto kong mas malaki yung needle eh. Kasi, wala lang, gusto ko lang. Pwede yan. Ito, mas maliit. Pwede pong gamitin sa malaki. Dito sa kabila, yes, pwede. Okay, interchangeable. Pero ito, iwanan ko lang sa inyo, isa pang mahalagang information. Dito po sa Pilipinas, usually, ang nire-resetang needles ay dapat po 1 inch ang haba. So, hindi lang po natin tinitignan yung size ng needle. Yung haba rin po. Bakit ba mahalaga yung haba? Compare po natin kung nakikita nyo. Yung. Ayan. Kita nyo ba guys? So, sino mas mahaba? Si blue. So, ang haba na yan, dapat make sure nyo lang po ay 1 inch. Isa. Hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng 5/8. Isa. Kasi, or yung maiksi ang ginamit mo, may chance na hindi yan naabot sa laman. So, nasa taas lang yan ng laman or nasa taba. And pag nangyari po yun, hindi naman po kayo matetegi. Sobrang sakit lang yan ng ilang araw at ilang linggo o ilang linggo na to the point na hindi nyo mailalakad kung sa paaman kayo. So, make sure na lang po natin na 1 inch. Pero pwede pa po magbago yan. Halimbawa, kayo po ay nasa kalakihan. Baka ang ipagamit sa inyo is 1.5 inch. Pero definitely not this one. Kasi sobrang iksi talaga nito. So, pag nagbabalik kayo ng takip, huwag ganito. Ibaba mo po. Yan. At yan. Scoop method po para safety na. Balikan po natin yung size. Itong 1cc, yung size ng kanya or haba ng kanyang needle ay half inch lang. Kalahating inch lang. So, hindi po ito recommended. Yung isa naman, 1 inch. Yan po talaga yung recommended. Eh, Kuya Ro, paano yun? Gusto ko nito. Hindi naman pala pwede yung kanyang needle. Anong gagawin ko? Madali lang po yung solusyon nun. Doon po papasok ng ating mga needles. Kaya po pag bumili kayo sa Euphoria Supply, set siya. Mag-asawa. Pag bumili ka nito, sigurado may kasama nito. So, kung ito yung gagamitin mo, dapat po papalitan mo siya. Kailangan mo siyang lagyan itong, yung taba ay 25 gauge ang haba. Gusto mo yun, taba at haba. Yung taba is 25 gauge and 1 inch yung kanyang haba. Pag ito yung ginamit mo, aabot talaga sa muscles. Kukunin mo lang, tapos, yan, push mo lang and twist. Yan na yan. Okay na yan, goods na yan. Gagamitin mo na yan. Okay lang sa ito kung ito yung available lang sa area mo. Pwede na naman to. Actually, pwede pa nga yung 5 ml eh. Pero napakataba na nun. At napakataba ng needle nun. Papalitan mo lang lagi ito. And then, ano po ba yung advantage din ng mga mas maliit na needle? Less pain to no pain. As in, no pain at all. Pero may mga cases na may mararamdaman ka na, ay sa vlog sabi. May mararamdaman ka na tumusok, pero hindi siya painful. Weird lang talaga yung feeling pag di ka sanay. Pero hindi siya masakit at all. Comparison tayo. Comparison na napakadaming sizes nito. And quick comparison, yung talagang nagagamit lang talaga sa pagtutrok ng testosterone. And possible sa estrogen din. Mga ate, mga sis, comment nyo kung ganito din ba yung ginagamit nyo. Size 23 times 1, 18 gauge. 1.5 inch. Ito 1 inch lang. So, naturally, mas mahaba po ito. Mas itong pink. Again, yung gauge po is taba. So, kung mapapansin nyo, mas manipis itong, mas malaki ang gauge. 25, 18. Si 25 mas manipis kesa sa 18. So, sa 18, ginagamit lang po siya sa pag-draw o pagkuha ng testosterone sa vial or ampule. Mas mataba naman, mas mabilis, kasi oil lang testosterone, mas mabilis lang naman to kumuha, mag-transfer. Ito, mas mabagal compared dito. Pero hindi mo naman mararamdaman yung difference nun kasi napaka-konti lang naman. Let's say, for example, 0.2 ml lang. Walang problema. Ito pa, may very, very last tip and discovery ako sa inyo bago tayo mag-end guys. So make sure to follow kung gusto nyo pa ng more tips and comment kung ano yung mga tanong nyo. No? May fourth advantage to. So napansin nyo mas manipis siya and then mas maliit. Doon tayo sa nipis. Mas manipis yung needle na yan at ang advantage niyan is pwede siyang mag-filter. Ang ampule, ang glass shards and the vials kanyan, meron niyang mga sobrang maliliit na particles. So sa pagkakaalam ko, research and mga pagkakausap sa mga brothers, walang filter needle sa Pilipinas. Ito yung ginagamit ko kasi itong 1cc na eh, yung fourth advantage niya is pwede mong gamitin itong default kasamang needle, siya na ang panghahatak mo ng testosterone. This act as a filter para hindi mo na maiturok yung mga sobrang liit na particles, molecules, glass shards, di ba? For advantages. So saan ka pa? Dito na. Yon. So, nasabi na natin yung advantage nito. Natakil na natin yung size ng volume o yung pwedeng magkasya sa kanya. Natakil na rin natin yung size ng dalawa nito. So, which one is the best for you? Make sure to subscribe or follow. Kung may tanong pa rin kayo, i-explain ko yan ulit ng paulit-ulit. Sabihin nyo lang. Meron tayong dalawang giveaways. Follow nyo yung Euphoria Supply page. Nawala na yung una nating page, kaya gumawa tayo ng bago. Euphoria by Roraza na siya ngayon. Tsaka, meron tayong Discord server. Sabihin nyo lang ako para masendan ko kayo ng link. Ayun, comment nyo lang yung mga tanong nyo at magkita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang. Paalam!